Nakabawi na nga po ang Detroit Pistons ng panalo sa nakalipas na araw matapos silang magkaroon ng napakahabang lose streak last week. In fact, secured pa rin naman nila ang number 1 sa standings ng Eastern Conference at meron pa rin naman silang malaking kalamangan sa ika-second seed na Boston Celtics. Kaya medyo makakahinga pa rin naman ang mga fans. Subalit, sa kasamaang palad, may lumabas nga ngayong araw na hindi magandang balita patungkol sa team, lalo sa kanilang superstar na si Cade Cunningham nang kumpirmahin ni Shams Charania na nagkaroon ito ng collapsed lungs at inaasahang mawawala siya ng extended period of time, meaning wala nga pong saktong timeline ang kanyang pagbabalik at paglalarong muli sa Detroit Pistons. Kailangan para naman nilang maghintay kung kailan siya papayagang maglaro, kaya isang malaking dagok ito para sa Pistons, gayon si Cunningham lang naman ang literal bumubuhat sa Pistons. Siya rin naman ang mismong rason bakit silang number 1 team sa East at sa kanyang pagkawala posibleng manghina lalo bigla ang kanilang team sa mga susunod nilang laban. Samantala, sa pagkapanalo nga ng Boston Celtics kahapon laban sa Golden State Warriors, angat na sa 46-13 ang kanilang record bilang second seed sa Eastern Conference. Umabot na sa 1.5 games ang kalamangan nila sa pangatlo na New York Knicks. Bukod dyan, dahil sa inaasahang pagkawala ni Cade Cunningham sa Pistons, may pagkakataon pa nga ang Boston maagaw ang pwesto nito bilang number 1 sa Eastern Conference. Para ayon kay Jason Tatum, hindi rin naman pag-angat sa standings at pagpasok sa playoffs ang gusto nilang makuha, bagkus ang pinaka-goal, magkampiyon. At upang magawa nila yan, kailangan nga nilang magkaroon ng advantage pagdating ng playoffs. As of now, target nilang makapasok sa finals at maging representative ng Eastern Conference gamit ang kanilang makukuhang home court advantage. Alam naman nga ninyo, napakahalaga ng home court advantage pagdating ng playoffs since nagagamit nila ito para makuha agad ng momentum at makaangat agad sa kanilang playoff series. Samantala, pagkatapos ng manalo ang Los Angeles Lakers kahapon laban sa Houston Rockets, dito naman sila sa Miami para kalabanin ang koponan ng Heat kung saan plano nila ditong i-extend sa 8 games ang kasalukuyang winning streak. Pero hindi kagaya sa nakaraan nilang laro, medyo mahirap nga ang pagdaraanan dito since ito ang pangalawang game ng kanilang back-to-back. Buti na lang sa kabila niya nagkaroon sila ng mas maayos na simula sa third quarter matapos mag-take over sa opensa si Luka Doncic. Ang problema, kahit anong ganda ng shooting, hirap pa rin naman nga silang makalamang lalo sa first quarter nang maging mainit ang shooting ni Tyler Hero. Nasabayan sila ng Miami na pinipisikal ng husto. Nakakabanggaan nga agad ng mga players sa loob ng court, kaya naging back and forth since ayaw ngang magpatalo dito at magpaubaya ni na Tyler Hero at Bam Adebayo na agresibo sa opensa. Wala ngang masasagot dito ang Lakers sa umpisa, ngunit simula nang gumawa ng adjustment si Coach Redick, dito na nagsimulang mag-iba ang storya. Kagaya na sa nakalipas na laro, dinadouble team nga nila ang perimeter defense, lalo si Tyler Hero. Sa tuwing nasa kanya ang bola, pinipwersa nga nila itong maging passer. At syempre dito na na-outplayed ng Lakers ang Miami Heat hanggang sa tuloy nilang makuha ang panalo at ma-extend sa 8 games ang kanilang winning streak.